Hello mga Suki Loves! Magtitimpla po ako ng barbecue. Fasting po ang mga amo ko ngayon. Ang gusto lang nila is barbecue, french fries at saka fresh salad. So ito po luya at saka ginger. Lalagay ko siya dito at didikdikin ko lang saglit. Meron pa ako ditong dalawang manok. Tinatanggal ko lang yung buntot niya. Ayaw kasi nila niyan. Tapos ikakat ko lang siya na parang barbecue cut ba. Siniseparate ko yung niya, yung thighs part niya. Tinatanggal ko tong yung parang dugo dito sa loob kasi yan yung malansa. Bago ko siya ibabad sa lemon. Yan, yung ganyan. Taran! Tanggal na siya. Lagay ko lang siya dyan. Tapos yung chicken breast, kailangan hiwain ko siya sa yung ganito para yung katas ng sauce na pangtimpla ko papasok siya sa loob, magkakaroon siya ng lasa. Diba? Ayan. Ito naman sa pangalawa. After kasi ng Ramadan, meron pa yan silang 1 week na fasting. Kaya ito na yung nila fasting nila after Ramadan. Sa totoo lang nakaka 4 days na yata sila. 4 days ba? 5 days. Pang 3 days ngayon. Sa totoo lang ako, pag naglilinis ng manok, inaamoy ko yan. Ayoko kasi nang naamoy ko yung lansa. Parang nakakasuka. Tapos, dito ko na ngayon siya, didikdikin. Tapos ito, didikdikin ko na siya. So, ito po. Tapos ko na siyang dikdikin. Ito, lemon na piniga ko. Yung lime, alam nyo yun. Ito. Ito yung binababad ko para mawala yung lansa niya. Sana yung asin ko. Tapos, ito. Mga 15 minutes
10 minutes, okay na yan. Basta nababad lang para mawala yung amoy ng lansa niya. Magbabalat naman ako ng patatas para sa french fries. Sa na yung kutsilyo ko. Tayo ng kutsilyo. So, ayan, dahil yan, nabalatan ko na. Gusto ng madam ko medyo may mga design. Ito nga pala, maglalagay tayo ng suka dito sa tubig. Ayan. Para pag prinito yung french fries, maging crispy siya. Maglalagay din ako ng asin. Tapos, kuwain ko lang. Wala kasi akong ibang panghiwa dito, kaya ito na lang. Diba, parang may design yung yung patatas. Ayan. Diba? Gusto kasi ng amo ko maarte. So, ito na. Tapos na yung 15 minutes niya. Huhugasan ko na. Iniisa-isa ko siya kasi kailangan matanggal yung mga dapat tanggalin. Iba talaga yung lime na pangbabad sa manok. Nawawala talaga yung lansa niya, guys. Ito na po yung manok. Malinis na at na-drain na rin. Kailangan kasi siya, tawag dito, nakatulo ng maayos yung tubig niya. Naglalagay po ako dito ng yogurt. Ayan. Yung full fat. Ito yung nilalagay ko dito. Sa totoo lang, gustong-gusto ito ng mga amo ko. Inimbento ko lang ito noon. Pero sa totoo lang, nagustuhan nila. Naglagay na lang din ako ng ibang tawag dito, ingredients. Tapos, ito po yung dinikdik ko na bawang at tawag dito, ginger. Pinagmix ko na siya. Yan. Lagay ko lang siya dyan. Naglalagay din po ako ng paprika. Ubos na yung paprika ko, kaya itapon ko na. Ito po yung Arabic spices ko. Yan. Kunti lang. Tapos, naglalagay din ako dito ng garlic powder. Para kasi kumapit yung lasa niya. Naglalagay din po ako dito ng onion powder. Ayan. Tapos po, ito. Honey barbecue sauce. Ayan. Pero pag wala naman ganito, okay lang. Naglalagay ako ng tomato paste. Okay na siya. At naglalagay din po ako ng suka. Mga isang takip lang nito. Para maging malambot pa yung manok. Tapos, nagpipiga din po ako ng lemon. Pwede ko rin isama itong balat kasi nagbibigay yan siya ng aroma sa manok. Kaya ang ginagawa ko, sinasama ko siya. Pero hindi ko siya sinasama sa pagluto. Para lang kasi magkaroon siya ng lasa. At naglalagay din po ako ng asin. Ang asin ko is depende sa manok. So, dalawa ang manok ko. So, dalawang kutsaritang asin din. At ito, always naglalagay po ako ng coriander. Coriander fresh. Yan po yung nilalagay ko dyan. Naglalagay din po ako ng milk. Yan. See? At naglalagay din ako ng olive oil. Asa na yung olive oil ko? Ayan. See? Alam nyo, masarap to. Kailangan lang siyang i-marinate ng mga
2 hours. Sa uling ko po ito lutuin. Pwede rin siyang lutuin sa ano, sa tawag dito, yung electric ano, tawag doon, nakalimutan ko yung pangalan. Nawala na ako sa sarili. Ayan, see? Ganyan siya, guys. Naglalagay pa pala ako dito ng ano, ng oregano. Kukuha ko ng oregano. Alam nyo ito, rosemary leaves. Yan, naglalagay din ako dyan. Naglalagay din ako ng oregano. Kasi, alam nyo, the more na marami kang nilalagay, the more na masarap yung pagkain. Wow. Hindi mo kailangan ng Maggi, hindi mo kailangan ng kung ano-ano na mga pampalasa. Kasi ito, napaka-organic na. Diba? So, ito na po siya. Tumutunog-tunog yung aking palanggana. So, ito na po siya. Ibaba. Mamarinate ko lang siya dito ng mga 2 hours bago ko siya lutuin. Pero kailangan i-mix ko pa rin mga after 1 hour. Para yung lasa niya kumapit sa manok. O, diba? See? Gayahin nyo to. Masarap siya. Yan na po. Ready to serve na. Ready to cook na po.